Viral at pinag-uusapan ngayon sa social media ang cheating issue between Lian de Guzman at Vince. Dahil po dito, sa mga kumalat na video na ito, kung matatandaan po ninyo, ayan siya. Hindi ko talaga prank. Parang, Trending na trending po itong video na to. oo, no, binan ko yung kahapon. Nakakaya naman pinaghirapan mong baluton eh. Ayun, ayun. Kirain mo na. Puto, ano to? Combo? Bato. Sabi na prank to eh. Ano to? Para saan? Pasayin mo. Pasayin natin. Sino ba to? Anong habol mo kay Vince? Oh, putang ina ka. Sined mo kay ano to, no? Kay Eva. Ang habol mo sa akin? Tang ina mo. Ayoko na. Uwi na ako. Last service. Sa foods. O hindi, sinabi ko yun sa kanya. Maa Kasi ayoko ng issue. Issue. So mag-end. Wait lang. maa Mayroon pa. Wala na, okay na. Feeling ko yan na yun eh. Eh no? maa Saturday pa lang. Nung bago pa kayo mag-swimming ng boyfriend. Maaaring pamilyar na po kayo sa nakikita po ninyo sa video, no? Kung saan ay trending po ito ngayon dahil ang dami po mga pasabog na nilabas ni Lian de Guzman patungkol sa isyong ito. At isa sa mga personalidad sa Facebook, no, na nagpost si Mr. Lolito Go na pinahanap niya itong si Lian para po tulungang kasuhan. Ito pong si Vince na nagpost ng videong ito without the consent of Lian. So, totoo nga ba talaga na kahit po cheater, no, na lumalabas na cheater itong si Miss Lian de Guzman ay meron pa rin siyang karapatan, no? So base po kasi dito po sa ating pong batas, si Lian at saka si Vince hindi naman po talaga sila certified or masasabing mag-asawa. Hindi naman sila legally na talagang ikinasal, kaya po wala naman pong kaso na pwedeng ikaso sa kanya patungkol sa ano po yung parang pang-cheat or panloloko ng yung partner. Ito po, dito po papasok yung kaso ng cyber libel case. So para lang po maunawaan ninyo, ang cyber libel ay isang krimen sa ilalim ng Republic Act number 10175 o a Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay tumutukoy sa paninirang puri na ginagamit gamit ang internet or digital platform tulad ng Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, blogs, online news sites at iba pa. So kailan ba nagkakaroon ng cyber libel? Una, ang cyber libel kapag natugunan ang mga sumusunod. Una, may paratang o pahayag na nakasisira sa dangal, reputasyon o pangalan ng isang tao. Ang pahayag ay hindi totoo, may intensyong manira. Ginawa ito online sa pamamagitan ng computer system. May taong malinaw na tinutukoy ay makikilala. So ang pagkakamali ito ni Lian is hindi niya po binlur yung mukha nitong si Miss pagkakamali ni Vince, hindi niya binlurred yung mukha po ni Lian. Kaya po talagang nabilad po siya ngayon sa cyberbullying dahil po sa lumabas na video na nag-viral pa po siya, no? So, sa pagpo-post sa Facebook sa nasabing magnanakaw, manloloko ang isang tao kahit walang ebidensya or pag-share o pag-comment ng mapanirang balita na alam mong hindi pa kumpirmado, blog o online post, may akusasyon laban sa isang individual na walang basihan. So, malaki kasi yung kaya sinasabi dito ni Mr. Lolito Go na talagang tutulungan niya si Lian patungkol sa bagay na ito, no? Pinahanap niya po si Lian para po talagang sabihin na parang siya po ay
tutulungan dito sa kasong ito. Bibigyan niya daw ng magandang abogado, magaling na abogado. Sabi po ni Lian sa kanya pong post, no, sabi niya, "Pinadelete ng pamilya ko ang social media account ko dahil sobra na ang pambabastos at paninira at public shaming na ginawa sa akin online. Pati mga kaibigan ko pineho na ako manahimik na lang para hindi lumaki ang gulo at para mag-move on na ang lahat. Pero paano ka mag-move on kung milyon na ang nag-reach ng post ni Vince? Kumalat na ang mukha ko sa iba't ibang platform. Ginagawa na ako ng sari-saring kwento, memes, assumption at tinatulan ako ng mga taong hindi naman alam ang buong katotohanan para na akong pinatay sa social media araw-araw paulit-ulit. Aminado ako may nagawa akong mali. Hindi ko tinatanggi at pinagsisisihan ko na yon. Pero hindi nangangahulugan na dahil nagkamali ako, karapat-dapat na ako yurakan ng buong internet. Hindi lisensya ang call-out culture para siraan ang pagkatao ng isang tao at gawing content ang paghihirap niya. Dahil sa labis na public shaming, paninirang purit, pagpapakalat ng mapanirang impormasyon, nakapagdesisyon ng pamilya ko at ang aking sarili, no, na sila po ay magsasampa ng kaso laban kay Vince, no? Sabi niya dito, magsasamba sila ng cyber libel case laban kay Vince. Kasalukuyan na kaming kumonsulta sa abogado. Hindi ito tungkol sa pagtakbo sa accountability. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa dignidad, mental health at karapatang pantao. Tandaan ninyo, ang pagkakamali ay may hangganan at ang babastos at paninira ay pinipili yan. So, parang feeling po ni Miss Lian ay hindi niya deserve na mapahiya sa buong internet world. Kasi nga naman, kumalat po yung videos niya, yung kanyang cheating issue with Vince, and pinost po ito ni Vince without her consent. Tapos, ang pinaka ginawa niyang parang sinasabi niya dito na magtapos nga daw ng revelasyon or yung mga ganitong klase ng public shaming na ginawa sa kanya. Ito naman daw yung revelasyon niya. Ginigit niya dito na lahat po yun ay vlog lang. Lahat po yun ay parang scripted lang. Pero sabi niya dito sa isang post or screenshot, galingan mo yung pagbibideo mamaya ha. Alam mo naman ikaw lang nakakaalam at sa'yo lang ako may tiwala. Sige, basta ang sagot ko pamasahe ko at dapat may commission ako dyan. For sure, maraming views yan. Oo na ha, punta muna ako sa SM North at bibili ako ng, yun. So yun yung kanyang revelation. Yun daw yung kanyang big revelation. Matapos siyang hiyain at nilabas niya po dito na parang pinapalabas niya na yung video na inilabas nila ni Vince, yun po ay isang malaking scripted. Yun ay gawa-gawa lamang nila. Pero kung nakikita natin, 'di ba? Parang doon po sa mga videos na yun is talagang totoong yung pangyayari kasi nakita mo yung reaction ni Lian. Talagang legit. Talagang nagulat siya doon po sa ewan na lang natin kung talagang magaling siya umarte. Pero sabi nga ni Miss Lian, nakausap na nila yung abogado at kung ano ang pwede nilang ikaso kay Vince matapos nga na i-post ito ang video online na kumalat po sa buong internet world mula sa Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, sa lahat po ng mga online sites. Kaya naman talagang na talaga siya. Kumbaga parang siya po ay sobrang gustong-gusto niya na talagang kasuhan nito. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.